Sikat pa ako mauntog. Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Mabuti po. Ano, inaantok na po kayo? Hindi po, gising na gising po ba tayo? Ayun. Magandang umaga sa ating mga barangay officials, sa ating mga kagawad, sa lahat, sa mga homeowners association po natin, ating mga opisyales, sa mga kasama ko po sa lokal na pamahalaan. Narinig na po natin ang napakagandang mensahe ng ating Vice Mayor Dodot. Dudugtungan ko na lang ng konti yung sinabi niya. Siyempre, mga ibang konsehal po natin. And Father Melvin, magandang umaga po sa inyo. Lagi po namin kasama si Father sa mga inauguration. Ilang linggo pa lang ang bagong taon, ano? Mga 6 o 7 linggo pa lang tayo, 7 linggo po sa bagong taon. Pero ang dami na pong mga inauguration. Minsan LGU project katulad nito, minsan naman DPWH project sa tulong ni Kong Roman na pinapaabot po ang kanyang pagbati sa inyo. May meeting lang ang Education Commission ngayon, kaya pagkabati niya po sa inyo kanina, siguro nakita niyo naman siya, ay nagmamadali po siya. Pupunta po yata sa lang, hindi ko alam kung sa Batasan o sa UP sa BGC meeting nila. No? Anyway, dito si Councilor Angelo, nakabati kayo kanina habang bago mag-start yung formal program. Si Councilor Maro, si Consi Buboy, siyempre si Tita Cory, represented ni Consi Boy, at si Consi Saibel, kasama rin po natin. Mga konsyal po natin na napakasipag at tumutulong. Importante, nagkakaisa po tayo, align tayo sa vision natin. Yung mga kinuwento po ni Vice kanina, hindi po yan kaya ng isang mayor lamang. Hindi yan kaya ng ilang opisyalis lamang. Kailangan buo ang puwersa ng ating lungsod, buo ang puwersa ng ating mamamayan para maisulong pa po natin, mapaigting pa po natin yung mga pagbabagong na simulan po natin. Binabati ko rin siyempre ang mga iba pa natin kasama sa lokal na pamahalaan mula sa Kato na nag-organize ng program natin, Engineering Department na talagang malalaki yung improvement po ng ating Engineering Department. Nandiyan yung mga engineers natin, may ibang staff ng engineering, yung mga sweepers natin. Sila po yung unang bumati sa akin pagkaba ko ng sasakyan. Masisipag yung mga sweepers. Tama ba? Masipag yung sweepers natin. Masipag yan. Batiin ko rin ang madalas natin nakasama pag inauguration ng Pasig City Symphonic Band. At makakala nyo, nakakalimutan ko po isang sektor po natin. Hindi ko po nakakalimutan. Sabi nga nila, save the best for last. Nasaan po mga senior citizen natin? Puro senior citizen talaga. Ayan mga singkuntahin lang daw, sabi, hindi daw senior. Maraming salamat po. Lagi po pag nandito po ako, talagang napakainit ng pagtanggap po ninyo sa akin parati. Dito sa Karangalan, buong barangay nila pa, talagang senior ang laging unang sumasalubong sa akin. Kahit hindi po kayo mukhang senior. Basta, pero totoo, yung iba po, kabatch ng aking nanay at tatay. Ang aking tatay po, alam ko wala sa itsura niya. Pero nasa 70, ilan taon po? 70, mas alam niyo pa po. 70. Si mama? Hindi. 71 na po si mama. Malapit na po siyang mag-72. Huwag niyo na lang po ikwento sa kanya na chismis ko yung edad niya. Pero okay lang naman, hindi siya nahihiya, kasi pag ganong edad, 70, 75, 80, mataas, hindi dapat proud sa, at kaya nga meron tayong incentive sa ating mga, hindi lang dati, di ba, centenarian. Bukod dun sa senior na every year, may natatanggap po, una po natin ginawa noong 2022, ay yung local senior pension, para sa mga 65 pataas. Naikwento naman po siguro kanina na this year, ngayong 2025, ay lalawakan natin ang coverage ng local senior pension. Kung dati, dapat walang ibang pension, dahil sa mga nakwento ni Vice, tumataas yung budget natin, dapat isa sa unang makaramdam ng pagtaas ng budget natin ay ang senior citizen. Kaya sasama na natin ngayon, may mga maliliit na SS hanggang 4,000 pesos. Pwede na po.
4,000 pababa, baliktad. Testing ko lang kung nakikinig po kayo. 4,000 pababa na pension, SS, o ano, pwede na po. Kwalipikado na rin sa local senior pension natin. Isa pa po, diba, merong tinatawag na benepisyo sa centenarian. Noong panahon ni Councilor Andy Santiago, konsyal po ako nung binabasa 90 years old. Sabi ng mga 89 years old, paano naman kami? So, baka pwedeng ibaba hanggang 89 years old. Sabi naman ng mga 88 years old, paano naman kami? Hindi, baka pwede, sige, hanggang 88. Paano naman yung 87? Sabi. Hanggang 85, hanggang 84, 83, 82, hanggang 80. Kaya ang ginawa po natin ngayon, octogenarian na po. May konting benepisyo na po. So, 80, may matatanggap, 85. Meron na po ba ditong 80 and above? Nay, 80 na po kayo? 86, aba. Pasok na pasok. Kayo po, 82 na po ba kayo? Yung totoo po, Nay, 82 na po talaga kayo. In fairness po sa inyo, mukha lang po kayong 81 years old. Batang-bata, malakas pa. Yung mister nyo, mag-80. Saktong-sakto po yan. 80, 85, 90, 95, 100. May matatanggap. Vice, magkano na nga pag 80? Nasa 10,000. Pag 85, 15 naman. Pag 90, may 15 ulit. 25. Tapos 100, meron tayong 25 na naman. Ayan po para sa mga octogenarian natin pataas. Napasa po yung ordinansa na yan last year. Kaso may mga lumapit po sa opisina, kasi nga every 5 years po yun. May mga lumapit po sa OSCAT, may mga lumapit po sa akin. Habang araw-araw po kami ni Vice nag-iikot eh. Araw-araw po kami sa bawat barangay. Laki ng Pasig kasi, kaya kailangan talaga araw-araw kami nag-iikot. May mga lumapit po sa amin, yung nasa gitna, 81, 82, 83, 84 years old. Sabi nila, paano yun? Ayoko na ulitin yung sinabi nila, pero alam niyo na po siguro yung sabihin. Paano kung hindi nila makuha yung, hindi nila nakuha yung 80? Kasi wala pa naman yung ordinansa nun. Last year lang yung ordinansa. Kaya, ang ginawa po namin, this year lang po, Nay, pwede niyo po kunin yung pang-80 ninyo. Ganun din po, yung 86, 87, 88, 89, pwede nila kunin yung pang-85. Ganun yung mga nasa gitna, pwede po kunin. Pero this year lang po yan, para makahabol lang po natin. Tapos balik tayo sa every 5 years. Yung regular naman natin, na yearly, para sa lahat naman po ng senior yun. Yung local senior pension natin, yan po, nilalawakan natin. Nagamit ko lang po na halimbawa yung ginagawa natin, pagpapalawak ng mga programa natin at benepisyo ng pamahalaan. Ginamit ko na po yung halimbawa ng senior citizen dahil ang dami pong nagtaas ng kamay na senior citizen sila. Pero ang totoo po niyan, sa lahat ng sektor, sa lahat ng larangan, mula senior hanggang persons with disabilities, hanggang sa edukasyon, yung scholarship natin, lahat po. Dahil lumalaki po ang pondo natin, kailangan maramdaman. Hindi lang po pati infrastructure, pero ang focus natin, social services. Kung ano yung tulong na, gaya ng sinasabi ni Vice Mayor, dapat yung mga tulong natin, yung pangmatagalan. Yung tulong kung saan magbabago ang buhay ng mamamayan. Yung ayuda, tama po si Vice, walang buhay na nagbago dahil sa ayuda. Pero siyempre, minsan, may mga pagkakataon na kailangan talaga. Pag talagang may matinding pangangailangan, naalala po ba ninyo nung pandemic? Diba? Pasig City, hindi po tayo nagpabaya pagdating sa tulong. Pati yung Social Amelioration Program, yung SAP, meron tayong sarili pa, nagdagdag pa tayo dun sa binigay ng nasyonal. Pwede natin maipagmalaki bilang mga Pasigyenyo na isa sa pinakamalaki na nagbigay ng ayuda, Pasig City, noong panahon na nangangailangan po tayo, noong panahon ng pandemya. Pero, kailangan tandaan din natin, muli po yung sinasabi na paalala ni Vice na, opo, pag may mga panahon na kailangan, pag may pangangailangan, kung talagang may mga panahon, ibigay talaga ng ayuda. Pero hindi tayo dapat magtapos doon. Ang mas importante ay yung paglilinis, pag-aayos ng ating pamahalaan, yung pagtataguyod natin ng mabuting paggugobyerno na maipamamana natin hanggang sa mga susunod na henerasyon
ng mga Pasigueño. Para pag panahon naman na sila na ang magiging mga leader natin, mas maayos na ang ating pamahalaan. Mas mabilis ang mga serbisyo. Mas malaki na yung budget nila. Mas transparent na yung pamahalaan. Mas madali nang maging mabuti at mas mahirap nang maging corrupt. Yan yung tinataguyod natin na pamahalaan. Yan yung tinataguyod natin na pamahalaan at nagawa po namin yan. Nasimulan natin yan. Malayo pa sa perpekto. Wala naman perpektong pamahalaan Pero, nasimulan na po natin. Alam niyo, ito pong hindi naman kalaki ang project po ito. Nasa 1.7 million, 200 plus, almost 300 linear meters po yung pinagawa po natin dito. Pero marami po akong nakasama sa gobyerno na pag nakikita po yung mga presyohan natin sa mga pinapagawang drainage, mga infrastructure project ba. Tinitingnan nila yung mga ibang renovation natin, tinitingnan nila yung presyo, nagugulat po sila. Sa 200 plus meters, paano nyo napagawa na 1.7? Kasi daw, sa kanila ganyan. Inakwento nila sa akin kung magkano yung nakikita nila iba. Alam niyo po kung bakit ganyan yung presyohan natin? Simple lang po, dahil open bidding tayo at walang kickback, walang SOP sa mga opisyalis po ninyo. Yan lang po ang sikreto. Hindi po komplikado. Wala po akong ibang kakaibang sikreto. Yan lang po ang susi kung bakit na aayos po natin. At siyempre, tinataguyod din natin yan, yung mabuting paggobyerno, kasama po dyan, yung pagiging transparent o bukas ng inyong pamahalaan. Lahat pinapakita. Kung maisip po natin, minsan ngayon, di ba, may mga namumuna. Okay lang po yun, nakasama po yan sa trabaho, wala pong problema. Basta wag fake news. Di ba? Basta wag fake news. Pagkakasinungalingan, ibang usapan yun. Ibang usapan po niyan. Ano yung mga team paninira, nyo po sila, wala pong problema doon. Pero pag may mga namumuna, may mga komento, may mga feedback, dapat pakinggan po namin yun. Kasama po sa trabaho namin yun. Kahit reklamo, kahit hindi magandang feedback, kasama po sa trabaho namin, dapat pinakikinggan po namin ang bawat mamamayan. Muli po, huwag lang fake news. Pero kung may tanong, kasi bakit ganyan? Bakit may project na ganyan? Dapat sagutin po namin. Pero isipin din po natin, at kung madalas, kung nagkukwentuhan po, ito yung isang lumalabas, isipin po natin, kunyari City Hall po, ngayon po may malaki tayong proyekto. Nabalitaan niyo na po ba yung proyekto natin sa City Hall redevelopment? Hindi po siya isang building lang Actually, lumalabas kasi yung title ng project, parang New City Hall, ganyan. Pero sa totoo, 3 tower yun, 2 hektarya ng redevelopment, kasama dyan yung City Health Department facility, yung mga laboratorio natin. Kasama dyan ang Senior Citizen Center. Hindi pa lang namin na ipapakita pero sa totoo may mga presentation naman po kami. Pagka may oras po kayo, panoorin niyo po sa YouTube. Medyo malaki po yung halaga niyan. At dapat talaga magtanong tayo, karapatan po natin yan. Pero isipin po natin, noon ba, nung huling pinagawa ang City Hall, meron po ba dito? Siguro mga 100 po tayo dito. Meron po ba sa atin, alam kung magkano yung lumang City Hall? Di ba hindi po natin alam? Hindi ko sinasabi yan para kung ano-ano. Pero pinapakita ko lang po, yung progreso natin bilang isang lungsod. Ngayon po, kitang-kita natin kung saan napupunta yung pondo natin. Alam natin kung anong nangyayari sa ating gobyerno. Maliit na proyekto, 1 million. Malaking proyekto, 9 billion. Alam po ng bawat isa. Yan yung tinataguyod natin na paggugobyerno. Yan yung ipapamana natin sa mga susunod na henerasyon. Pag nasana yung mga Pasigueño na ganyan, alam na alam nila kung ano nangyayari sa pamahalaan. Iasahan po natin na hanggang sa mga susunod na leader ng Pasig, hanggang sa mga bata kanina, yung mga daycare, hindi niya alam, baka yung isa sa kanila, yan ang maging susunod na konsyal, baka yung isa doon, baka maging mayor sa susunod. Di natin masasabi pagkalipas ng ilang dekada. Dapat yung maipasa natin sa kanila, gobyerno mas maayos, mas malinis, mas bukas, mas episyente. Yan po ang ginagawa po natin sa pamahalaan. Ngunit hindi po muli po, gaya ng sabi ko kanina, hindi ko po yan magagawa ng ako lang mag-isa. Kahit kasama yung City Council, kailangan po ng tulong at suporta ng bawat isang mamamayan. Kaya maraming salamat po sa inyong tulong at suporta. Alam kong nagkakaisa tayo sa mga layunin natin bilang isang lungsod. At nandito na po tayo
Importante, dire-diretso, pasulong, hindi pa urong. Patuloy tayong lalaban para sa mabuting paggogobyerno at para sa lungsod Pasig. Bago po ako magwakas sa aking unting mensahe sa inyo, batiin ko rin po yung mga ibang mga kapitbahay po ninyong nasa gilid. Kumusta po kayo dyan? Yung mga iba, papasok pa yata. Ma'am, late na po kayo. Dumiretso na po kayo. Papuntang trabaho yata. Binabati ko rin po yung mga nakikinig mula sa upper box. Hello po. Magandang umaga sa inyo. Sa mga nasa gallery, binabati ko rin po kayo. Yung mga naglalaro sa playground, yung mga batang naglalaro sa playground, magandang umaga po sa inyo. Congratulations po sa ating lahat. Maraming salamat. God bless Karangalan, God bless Barangay de la Paz, God bless Pasig City. Mukha ka na lang nila, ma'am. One, two, three. Congratulations, Barangay de la Paz. Ayan na mga kaibigan, thank you kay Mayor Vico Soto at muli ibinato sa atin itong ribbon ngayon inauguration ng pathway at ng drainage system dito sa Karangalan Village, Barangay de la Paz. Ayan no, mga kaibigan, at andun nga sa bandang dulo pa si Mayor Vico Soto, kasunod nga ni Father Melvin na pinabasbasan ng holy water itong kahabaan ng kalsada dito sa Karangalan Village. Pwede nyo makuha ko yung picture ng tatay nila. Yung picture ng tatay. Panoorin nyo lang po sa Masig News Update, meron akong live. Wala nga nakapigilize tayo. Sa mga kaibigan, ito at tuloy-tuloy na yung ginagawang pagbabasbas ng holy water ni Father Melvin.